Okay, magandang araw sa inyong class. So, andito na naman tayo para mag-resume ng ating recorded discussions. So, this will be the start of our final term. So, Unit 5, Introduction to Internet. So, recap lang, ang subject natin is Computer 212. Okay? Next, so ang sinasabi dyan, Unit 5, Introduction to Internet. So, ang overview niya is, ito ay nag-i-introduce sa atin ng concept ng Internet. And also, ang learning objectives niya is, ma-familiarize tayo sa mga terminologies na ginagamit through Internet at malaman natin yung services na kayang i-provide ng Internet. Okay, brief history of the internet. So, nakakategorize siya sa under tatlo lang. So, pag pinaikli mo, unang-una, ang nagsimula siya sa Internet Working Protocol. So, doon nagsimula ang Transmission Control Protocol / Internet Protocol noong 1970s. Pangalawang phase ng pag-evolve or pag-develop ng internet natin ay noong 1980s. Via electronic mails and Usenet groups. Next is, ito pa rin yung alam natin na hanggang ngayon ay paggamit ng internet. So, in 1990s, nilabas nila ang World Wide Web. So, ayan. So, ano naman natin, di ba, nung sa Unit 1, sa History of Computers, nabanggit ko na ang US Department of Defense Advanced Research Projects Agency or DARPA ang kauna-unahang nag-imbento ng internet. So, ang kauna-una, i-recap lang natin, ang kauna-unahang internet na na-imbento ay ang tinatawag nilang ARPANET. So, during 1970s daw, ang DARPA ay nag-develop ng ARPANET as a one to connect different computers to later connect computers in different networks. So, pagka daw kinonect ang computer into different networks, yun ang tinatawag nating internetworking or internet. So, noong una, ang tawag sa internet is internet working. So, meaning ibig sabihin outside or nasa exterior. So, katulad lang ng inter and intra. So, kung sa ibang term, naririnig nyo naman siguro ang interpersonal, which is collaboration with other people, and intrapersonal na ibig sabihin the ones, yung pinakatao mismo or sa pansarili mo lang. So doon nagsimula yung parang yung internet working na term. So internet working became the focus research of ARPA. So una, ang goal na na-set up nila sa pagre-research ng ARPANET is that the ability to interconnect different types of network. Number 2 is to connect through alternate paths. It's if some path gets destroyed. So halimbawa, ang data transfer or data transmission, ang path na dinadaanan niya ay nasira. So with the use of internet, kung masira man ang dinadaanan niyang path, is magkakaroon ulit ng bago or may backup na agad silang path. So number 3 is to support applications of various types like audio, video, text, and etc. So by the way, ang meaning nga pala ng WAN or WAN ay Wide Area Network. So it was used first it was used first noong na-record siya sa Merriam-Webster noong 1983. So, ayun. Based on the design goals, nagkaroon ngayon siya ng protocol, yung ARPANET. So, dun nga nagsimula ang Transmission Control Protocol / Internet Protocol. So, sinasabi dyan na ang protocol daw is a network term used to indicate the set of rules used by a network for communication. So, kumbaga, ang protocol is tulad nga na sinasabi natin, ang mas common na term sa protocol or layman's term ay ang halimbawa ay SOP. So, is Standard Operation Procedure. So, ang protocol is same lang din doon.
Okay? So, in late 1970s naman daw, nag-develop din si US National Science Foundation ng katulad ng ARPANET at tinawag niya itong NSFNet, which was open for use of all university research groups, libraries, and museums. So, ano ang pinagkaiba ni ARPANET kay NSFNet? Si ARPANET ay usually common for DARPA. So, hindi siya magagamit ng isang common na tao. So, kailangan nagtatrabaho ka under sa US DARPA. While the NSFNet is medyo accessible na siya sa common people dahil ginagamit siya sa mga universities, libraries, and museums. And using the NSFNet, nagkaroon ng way para maging connected ang mga scientists sa US para mag-share ng data at makipag-interact sa isa't isa. So, in that sense, sinabi na noong pinag-combine noong late 1970s ang ARPANET at NSFNet, ang internet ay nag-grew exponentially. Okay, so in 1980s naman, doon na dumating yung ibang application pa ng internet like electronic mail or kung tinatawag natin sa ngayon ay email, news groups, file transfer facility, and remote login. So, yung news groups is like parang parang bulletin na anyone na basta may internet ay pwedeng mag-post ng idea or makipag-interact sa ibang tao. So, email, alam naman natin ang purpose. So, file transfer facility is kumbaga parang sharing of files. So, sa email nagagawa na rin natin yon, di ba? Pwede kang mag-attach ng mga files sa message mo. So, remote login is so for example is Facebook. You don't have to go sa shop ng Facebook para lang mag-login doon. Meaning, ibig sabihin, kahit nasa malayo ka, is pwede kang mag-access sa Facebook gamit yung internet. Okay? So, in early 1990s naman, doon na naimbento ang World Wide Web. So, ang World Wide Web, siya yung pinaka naging basihan kung paano ba gamitin ang internet. So, usually ngayon, yun talaga yung pinaka-basis, di ba? Kumbaga, yun ang naging standard natin sa paggamit ng internet using the websites na under ng World Wide Web. So, sinasabi dyan na ang World Wide Web ay isang system of creating, organizing, and linking documents. So, ang nag-develop sa kanya is isa namang British scientist na ang pangalan ay Tim Berners-Lee. Okay? So, ang World Wide Web, ang protocol niya ay naka-based sa may hypertext na nag-aalaw na mag-connect ng content and documents via hyperlink. Okay, in 1993, si Mark Andreessen sa University of Illinois developed the Mosaic browser. So, sa ngayon kasi ang alam lang natin na ang dinosaur, kumbaga ang dinosaur ng mga browser ay si Internet Explorer, di ba? So, kumbaga siya ang kino-consider natin pinakamatanda. Pero ang kauna-unahang browser na naimbento ay noong 1993, which is naimbento ni Mark Andreessen at tinawag niya iyong Mosaic browser. So, ayun. So, before, ang World Wide Web ay usually one page lang ang kaya niyang ipag-connect. So, hindi katulad ngayon, di ba, pag pwede mong sa isang page, pwede kanyang i-redirect through ibang websites or possible na within the same website pero ibang interface or ibang section ng website na yon. So, gamit ang browser, doon na nagmula na pwede palang pagsamasamahin ang maraming page or maraming mga links doon lang sa isang website. So, yun ang naging advantage ng pagkakaimbento ng browser. Okay, so sinasabi din dyan na internet and WWW, which are interconnection of networks and interconnection of documents and resources, respectively, has wired the whole world together.
So, gamit daw ang internet at ang World Wide Web na pagduktong-duktong nila or napag-connect. Nakapag-create sila ng connection which is worldwide. So, ano ba ang mga gamit ng internet? So, number 1, electronic mail. So, alam naman natin ang electronic mail. Number 2 is FTP, file transfer. So, meaning, pwede kang mag-transfer ng file. So, ang pagta-transfer ng file is pwedeng through cellphone to laptop or pwede namang remote transfer, di ba? So, pwedeng naka-computer ka and gusto mong isend sa kamag-anak mo sa abroad yung mga pictures ng event sa bahay nyo or kasiyahan. So, that is also considered as file transfer. So, considered din na file transfer or use of internet ang pagta-transfer cellphone to computer. It's whether it's via Bluetooth, via share it, or using the USB cable. Okay? Next na use is search engines. So, ang number 1 search engine or ang pinakasikat is si Google. Eka nga nila, kung may hindi ka alam sa panahon na ito, ay itanong mo agad kay Google. So, number 4 is e-commerce. So, e-commerce is, kumbaga, electronic business or komersyo via electronic. So, ang e-commerce, usually ang pinakasikat talaga ngayon na service na naipoprovide ng e-commerce ay ang mga online shopping. So, like Amazon. Amazon and Ola. So, sa ngayon, maraming bago. Tulad ng Alibaba ni si Jack Ma yata, ang founder ng Alibaba Group of Companies. Next is Shopee, Lazada. Ayan. So, yun ang mga example for e-commerce. So, using e-commerce, hindi mo na kailangan maging physically present to do your own shopping or yung pagbili. So, kailangan mo lang ng internet. So, number 5 and 6 is related. So, number 5 is online banking. 6 is cashless transfer. So, ngayon, di ba talaga naman, pwede na tayong mag-transfer ng fund. So, yung mga halimbawa, sa mga barkada, sa akin sa barkada kasi, halimbawa, walang cash ang barkada, pero yung isa lang ang meron. So, ang magiging usapan is, for example, lumabas or kumain kayo sa labas, di ba bayaran nung taong may cash and sasabihin lang nung isa is, sige, transfer ko na lang nung mga barkada na wala namang cash. So, yun, isang way din yun ng use of internet. Yung pagkakaroon ng cashless transaction and also is online banking. So, iba pang online banking is through payment centers. So, kuwari sa 7-Eleven, GCash, yung sa Click, Paymaya, DragonPay. So, yun, mga online banking. Okay, number 7 is education. So, considering nga na new normal, ang pinaka naging major mode for our education will be the use of internet. So, number 8 naman is collaboration. So, ibig sabihin, you can collaborate with other people na hindi mo naman kasama. So, that is also in the sense pa rin ng number 1 use natin na email, pwede rin na Skype. Ngayon marami ng online video chatting. So, tulad ng for Messenger, Google Teams, Zoom meeting, Google Meet. So, yun, that is the example ng services for collaboration under na yung use of internet. So, number 9, ito yung pinaka sikat sa panahon ngayon. Social networking. Before, siguro hindi ko alam kung inabutan nyo to. Pero before, sikat na rin naman ang social networking. Though hindi lang talaga siya pinaka ganun ka-impactful or hindi ganun kalaki ang impact or effect niya sa bawat tao na katulad sa ngayon. So, ang inabutan kong social networking site na una is the Friendster. So, ang Friendster is like example ng isang makalumang World Wide Web. So, isang page lang siya na nagsasabi ng iyong profile,
ng home, ayan, ganyan. So, if you want to meet someone, kailangan mong i-view yung pinaka-profile niya. Pag na-view mo ang profile niya, and gusto mo yung makipag-communicate sa kanya, magpo-post ka doon sa profile niya, which is makikita rin ng ibang tao na magbu-view sa profile niya. So, siguro, ang tawag doon, opinion ko lang, or maichika lang natin, siguro yun ang dahilan kung bakit hindi naging ganong kapatok ang Friendster before, nakatulad ng Facebook ngayon. Kasi, yung sa privacy niya. So, halimbawa, ikaw ay isang mahihiyaing tao, you can't socialize using Friendster kasi hindi ka naman pwedeng mag-post sa profile kasi nga, nahihiya ka. But through Facebook, kahit mahihiyain ka, meron namang personal message. So, kung ayaw mo i-post sa wall, pwede mo naman siyang bigyan ng isang private message or personal message. Ayun, next is, proceed naman tayo sa may type of internet connections. So, ang unang type ng internet connection is, ito rin yung kauna-unahan niya talaga worldwidely, is the dial-up internet connection. So, ang internet connection na yan ay with the use of cables. So, wired siya, hindi siya wireless. So, yung mga, yung mga nakikita nyo na to na, mga pansit canton, mga kanton-kanton na yan, is nagre-represent sa wirings. So, una, magsisimula daw siya kay internet service provider. Then, itatransmit siya through mga poste or, through wires. Then, ko-connect siya kay telephone. After ma-connect kay telephone, modem. Then, through sa computer. So, ano ba ang definition niya? So, sinasabi dyan na ang dial-up lines ay gumagamit daw ng PSTN. So, ano ang PSTN? Public Switch Telephone Network. So, ang PSTN ay maybe of telephone line or fiber optic, microwave transmission, or communication satellite. So, ang dial-up internet connection ay connected through phone line. So, meron lang siyang isang number. Magta-type ka for a specific number para lang makapag-avail ka ng internet line para sa'yo. So, sa dial-up internet, same line lang ang ginagamit niya for internet and telephone. So, meaning, ang disadvantage niya is, pag may tumatawag, may nakatelebabad, hindi ka pwedeng mag-access ng internet doon sa may computer. So, you have to choose one. Hindi siya pwedeng simultaneously. And also, ano niya is, mabagal siya. From 28 kbps to 56 kbps lang. So, mamaya, ma-i-explain natin kung bakit siya mabagal. So, ang sabihin lang natin na mabagal siya kasi wired dun sa ginagamit sa kanyang wirings. Okay? So, gamit ang dial-up internet connection, hindi ka pwedeng manood ng online movies or play online games. So, next is ISDN. So, ito is katulad lang din halos ng dial-up internet connection. So, makikita nyo rin, may mga kanton-kanton din dyan. So, ang pinagkaiba lang ni ISDN kay dial-up internet connection is that dito pwede kang magsabay. So, hindi mo sila pwedeng pagsabayin tatlo, si computer, si fax, and telephone. So, if magpa-fax ka, hindi pwedeng sabay si fax and si telephone. Pero pwedeng sabay si fax and si computer or si telephone and si computer. So, ISDN stands for Integrated Service Digital Network. So, ayun, sinasabi nga na similar siya sa DSL kasi sa mga kanton-kanton nga niya. So, ang nag-i-upgrade nga lang niya is pwede na siyang pagsabayan kasi using the ISDN format, pwede na silang mag-share ng isang PSTN network. So, kumbaga, kahit marami sila, iisa lang din yung PSTN network niya. But the thing is, pwede mo silang pagsabayan. Next is DSL, Digital Subscriber Line. So, ito, nagkaisip ako, ito na agad yung internet na nakilala ko.
So, sa using na DSL, dito nag-start na maimbento ang wireless network. Okay, so ang DSL connection ay may voice and internet data. So ang DSL is pwede rin sa telephone, pwede rin sa internet, and also pwede rin gamitin for wireless fidelity or Wi-Fi. So ayun class, take note din natin ang ang meaning ng Wi-Fi. So ang meaning ng Wi-Fi is, ulitin ko, wireless fidelity. Okay? So ang daw dyan is, yung modem daw ay nagko-convert ng analog signal to digital signal. Also, ang speed niya ay mas mabilis na hamak talaga kumpara doon sa una-unang dalawa. So, it can vary na from 5 Mbps to 100 Mbps depending doon sa lugar mo. Okay? So, number 1, meron tatlong types naman ng DSL internet. Una is ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. So, ito ay usually ginagamit lang sa bahay. Kasi, mas mabilis ang downloading speed niya kaysa sa uploading speed. Kasi alam naman natin sa bahay, mas usually nga magda-download tayo kaysa nag-send tayo ng file, di ba? So kasi sa bahay hindi ka naman nagtatrabaho, and sa trabaho kasi 'di ba, kaya mas maganda na balance sila. So ang doon naman papasok yung pangalawang type ng DSL natin, ang SDSL or Symmetric Digital Subscriber Line. So ibig sabihin, download and upload speed are equal. Usually ginagamit ito sa business and trabaho. So 'di ba kasi sa trabaho may incoming documents at may documents ka ring ina-upload. So, para walang isang service na mag-suffer, ginawa ang SDSL na parehas sila ng download and upload speed. Next is yung number 3, VDSL or Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. So, ito yung pinakamabilis. Pag kinumpare mo siya doon sa una natin na ADSL, 3 times faster siya compared doon. Pero, ini-install lang siya through limited distances dahil ang ginagamit sa kanyang linya ay copper wire. Okay, next is types na is cable internet connection. So, ito ay cable internet, meaning you can have cable TV box and at the same time yung internet service. So, ayan. So, broadband cable is typically provided by the same provider that provides cable television to its customer. So, sa Santa Rosa, ang kilala kong nagpo-provide ng cable internet is si Bernardo, kung tawagin nila Bernardo. So, ang maging disadvantage naman nato is that kapag kayo ay parehong, halimbawa may kapitbahay ka na malapit sa iyo, pagka kayo ay sabay na gumagamit ng Wi-Fi at ng cable TV, maaaring bumagal or maka-experience ka ng slow speed. Kasi ang dahilan doon is parehas kayo na gumagamit. So, in my understanding, sa pagkakaunawa ko, ang ginagamit ng cable internet na source is same para sa lahat. So, ibig sabihin, kung marami kayo sa area na gumagamit ton, magiging mabagal nga ang serbisyo talaga niya. Okay? So, next is fiber. So, ayan. Ang demonstration dyan is, yung una is, itong naka-blue, is data through fiber. Ito yung transfer through fiber. And transfer through copper cable is yung kanton nga. Ayan yung kanton. Mahilig sila sa kanton eh. Ayan, through copper cable. So, in this type of internet connection, malalaman natin na ang dahilan kung bakit mabagal ang DSL kumpara sa fiber. So, sinasabi dyan na fiber internet connection provides the fastest internet speed today. So, sa ngayon, siya ang pinakamabilis talagang type ng internet. So, pwede siyang makapag-provide ng download and upload speed of 1000 Mbps or 1 gig per second.
So, ang dahilan kung bakit mas advanced si fiber ay gumagamit ito ng light to transfer the data. So, kamukha nung sa natin nung nakaraan, sa number system na topic, so just like ng CD and DVD, light ang ginagamit niyang form to transfer the data doon sa fiber cable natin. So, while doon sa wired na ang ginagamit niya ay electrical. So, sa electrical, mas mabagal. Alam naman natin na ang electric current ay may limit lang ang bilis ng pagdaloy. Not nakatulad ng pagkakaroon ng light current. So, kumbaga, ang light transfer natin. So, kaya mas mabagal ang DSL is ginagamit niya ay electrical form, yung signal na pagka-transfer niya. Also, kapag ka naka-wired o tulad ng DSL, mas malayo ka doon sa source, mas mahina ang internet mo. Bakit? Kasi mas lumalayo ang distansya na ita-travel ng signal or ng data, mas nag-diminish yung signal niya. Okay? So, kumbaga, mas malayo, mas humihina. Hindi katulad ng fiber, hindi siya humihina kahit gaano pa siya kalayo. So, kumbaga, ang fiber ay walang losses and ang cable ay may losses. So, yun din ang dahilan kung bakit ang VDSL or yung very high bitrate ay ginagamit lang at a certain distances. 'Di ba? Kahit sabihin natin copper wire, kumbaga, ang copper wire daw kasi is mas maliit ang losses na i-incur niya kapag dumaan yung signal sa kanya. So, kahit copper wire ang gamitin natin, basta naging masyadong malayo, magiging mabagal pa rin siya. Okay? So, next is satellite. So, itong satellite, hindi na siya ganong common. So, siguro ang isang pwedeng masabi natin dito na usually yung pinaka layman's term or maintindihan ng lahat. Nakita nyo na yung sa may signal TV. Yung sa may signal, 'di ba, yung cable na signal. So usually, 'di ba, ang ginagamit sa kanya is may antenna siya. So yun ang pinaka common na mai-discuss natin as example nun. Okay, so ang satellite naman ay usually ginagamit ng NASA or pwede rin ng Pag-asa. 'Di ba? So basta as long as nagre-regard sila sa pagbantay doon sa data from the view of the atmosphere to here sa ating Earth surface. So, yun ang kadalasan gumagamit sa kanila. So, ang common people ay hindi ito gaanong ginagamit. But, I think, siguro back then, nung dial-up internet connection pa lang ang meron, ginagamit siya kasi mas mabilis siya kumpara sa dial-up internet connection. So, 7 is cellular. Alam naman na natin yan. Kadalasan natin. Yan talaga ngayon ang pinakadalasang mode na ginagamit. So, sinasabi dyan, sa cellular naman, ang ginagamit sa kanya ay radio waves. So, from the tower to the smartphone or mobile phone. So, ang sinasabi dyan, ang phone daw ay mag-send ng radio wave signal and pick up siya ng tower. Then, yung tower, itatransmit niya yung signal na nakuha niya through lines, internet lines. So, gumagamit din siya ng wire. And then, after matapos i-send noong tower, dadaan siya sa isang base transceiver. So, dun sa base transceiver ay ipaprocess ngayon niya yung data ang nakuha niya and then ibabalik niya doon sa iyong cellphone. So, ang process for cellular ay vice versa lagi. So, kung merong in, merong out. So, yun ang point niya. Okay, hotspot. Ito, alam natin yan ng mga kagaya kong buraot. Okay, so before, 'di ba, alam naman natin ang internet connection ay hindi ganun ka available.
So before siguro around when nung college ako, hindi ko kayang mag-afford talaga na mag-load for data connection o for internet connection. So ang nagiging takbuhan natin ay yung mga kaklase or kaibigan natin na may kaya. So silang afford mag-load ng promos under for internet connection, doon sa kanila tayo nakiki hotspot. So, ang hotspot ay usually parang ano lang din, router ng Wi-Fi or modem. So, ang pinagkaiba lang ng hotspot is that pares kayong wireless. So, di ba ang smartphone kasi, pag nag-hotspot ka through smartphone, wireless siya. So, wala siyang, hindi nakakonect yung LAN cable sa kanya. Pero kaya niya ring mag-generate ng internet. And also, pwede rin siyang pa-connect through wireless. So, ang modem at router is pwede rin nating sinasabi dyan na pwede rin i-consider as another form of hotspot. Okay? So, sinasabi dyan na isang ano lang din, kumbaga, isang tip sa mga mahilig talagang mag-internet, beware of free hotspot. Kasi minsan, ginagawa siya talagang target ng mga hacker. Okay? So, ang wireless naman. So, ang wireless is just like ding hotspot. So, ang ano naman niya is, ang Wi-Fi naman or wireless network ay nagpo-produce ng internet connection kahit hindi connected through wire ang device na ginagamit mo. But ang point niya is yung modem or yung router na gagamitin mo ay dapat connected through wire. So, sinasabi dyan na a wireless router is connected to the internet via a physical connection. For example, i.e. with the fiber cable or analog line, which uses a telephone and modem after that connected to the router. So, ang process ng router is just like din ng cellular phone. So, radio waves din ang ginagamit niyang signal. So, kung baga, sa cellular internet, ang comparison niya naman sa Wi-Fi is that yung tower mo, sa cellular, meron kang tower. So, sa wireless naman, network, meron kang modem. Okay? So, same process lang din naman sila ng cellular and yung wireless network. So, ang pinagkaiba nga lang, ang metaphor niya is that sa cellular may tower, sa wireless may modem. So, last na type ng internet connection natin is broadband. So, ito, hindi siya pumatok eh. So, kung natatandaan nyo dati yung Globe Tattoo, yung parang USB. So, yun ang isang example lang, broadband. So, broadband is also known as a wideband because it uses and provides a wide range of frequencies during communication. So, ang broadband may chance talaga siyang maging the best na provider for internet. Kasi ang broadband ay considered as wideband. So, ang wideband, the wider a channel's bandwidth, the greater will be the capacity to carry the information. So, ibig sabihin, mas malaki ang capacity ng channel ng bandwidth niya is mas malaki din yung kakayanan niyang mag-transfer ng information. But somehow, due to expensive, mahal talaga siya kasi ang broadband is hindi naman ganong ka-affordable talaga kahit noon pa. So, sabi dyan, pwede ka mag-achieve din ng 100 Mbps. Also, ang sinubukan ng mga scientists dati na i-test kung gaano ba ka-maximum ang kayang i-speed ng broadband is pwede siyang maging megabit per second and pwede ring maging gigabit. So, tinesting siya kapag gumagamit ng optic fiber cable. So, dati ang ADSL broadband ay ginagamit through homes and offices. But ngayon, as far as I know, hindi naman na siya talaga usable. Kasi nga, ang pinaka widely used ngayon talaga is the fiber
connection. Okay, so that concludes our discussion for the introduction of internet. Good luck and thank you guys for listening. I am hoping na lahat kayo ay safe. Alam naman natin nakatatapos lang ng isang malakas na bagyo dito sa ating rehiyon. So, stay safe guys. Just keep on believing and praying na and hopefully by next year hindi na ganito ang setup natin. Maaari sanang mas masaya na maging mas okay na ang ating mundo. Okay, goodbye class.